Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Amer from Japan, Gemini. This reading is for you. Saglit lang Gemini, mag-announce lang ako. Para po kay Miss Berna, yan. Naibalik na po yung yung 1,000 Berna from Singapore. Naibalik na po yung 1,400 niyo po, ma'am. No, paki-check na lang po. Yan, naibalik ko po. Naipasa ko na rin po sa inyo yung resibo. Ayan po, at saka don't judge me po kasi I'm not a scammer, okay? Hindi niyo po ako kilala, okay? Maraming salamat po, ma'am. Thank you. Ayan, maraming salamat po na sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba na puso niyo. This is for July 13, 14, 15, no? Ayan. Maraming salamat sa nakataba na puso niyo mga comments dahil hassle kayo is resonate. Keep comment lang mga kabayan ng energy is iwan dyan. Pati pangalan niyo binabasa ko. Makuha ko lang yung energy niyo. Makaresonate lang kayo sa ating reading. Maraming salamat sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto po na personal reading, nasa baba po ng video na to, how to contact me. Kontakin niyo po muna ako bago po kayo mag-send ng payment. Okay? Siguraduhin niyo po na hindi po kayo ma-scam. Okay? Sa mga legit lang po na magpapa-personal reading. Tsaka po reminder po, paki-add nyo po ako sa Facebook, no? Kasi po nai-spam po. Ang dami pong na-spam na message na mga magpapa-reading sana. Hindi ko kasi siya binubuksan pag nasa spam. Kapag after na lang po ng session natin, tsaka nyo lang ako i-unfriend. Okay lang po sa akin yun. No big deal po sa akin yung mga ganyan. No? This is a general reading, Gemini, kabayan, kuhanin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sayo. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. O yan ba yun? Maaring nangyayari, o mangyayari pala. Wow! Oh my God, nakita mo yan? Oh my God. Wow, ibig sabihin, September is a wealth day or wealth month, no? Gemini. Well, tingnan natin. Okay. Mukhang Maaaring vice versa, no? Tandaan nyo, hindi nyo po ito personal reading. Okay? Lawakan po natin ang ating isipan. No? Use your own intuition. We have okay, may sinasabi, may warning. There's a warning, there's a danger. Accident. Ingat kayo sa mga matutulis na bagay. Baka mahiwa kayo, matuso kayo, masugatan kayo. May mga biglaan na mangyayari. Maaring may mga harvesting, yan, like a wealth, no? Baka may mga i-harvest kayo, may nakita rin akong surgery. This is a warning. Hindi po kayo lahat is makaka-resonate dito, okay? Reminder lang po, this is a general reading. Mag-ingat po kayo sa mga danger, mga matatalas at matatalim na bagay, okay? And we have the dog. Yan, may mga friendship, may mga allies, kung may mga trustworthy na person na malapit sa puso mo. No, may mga loyal. And may mga gusto rin. Maaring ikaw is may sinusuportahan. Maaring anak, mga kamag-anak, mahal sa buhay, yan. Or may tao na willing silang suportahan ka. No, sa nakita ko dito. Yan, may mga tao na pwedeng, hindi ko alam kung may sinusunod ka or may tao na parang sinusunod ka niya, no? Sa nakita ko dito. And we have the lily. Okay, iba sa inyo nagkaroon talaga ng maturity, no? Or magiging mature. Or maybe may tao sa inyo na malapit sa inyo na maaring matanda, old person, lalaki, babae man yan. Maaring inaalagaan mo, sinusuportahan mo. Yan, kung ano man siya, or maaring makikilala mo pa lang siya, yan. Magkakaroon din sa inyo ng mga peace. Yan, magkakaroon kayo ng peace at nakikita ko rin yung kabutihan, asal nyo. And yung iba dito, you have a wisdom. Kumaga, may karunungan kayo na wala rin sa iba, no? At yung iba siguro dito, magkakaroon ng retirement o maring aalis kayo sa isang situation o kaya alis kayo sa trabaho nyo o umalis kayo sa trabaho nyo. Yung mga ganong sitwasyon, no? I-relate mo yung sarili mo. At syempre, we have the September. Yan. Hindi ko alam kung anong meron sa September. Maaring this year of September, may mga something happen. Or maaring related sa iyo ang September, maaring birthday ng kapatid mo, ng nanay mo, o ng malalapit sa puso mo, no? I-relate po. Yan, we have the wealth. Congrats, Gemini. Mukhang may darating na swerte sa iyo. At may darating na swerte sa iyo. There's a wealth. Kumbaga,
hindi man siya malaki, pero there's a wealth. Kumbaga, magiging magaang ang takbo ng pamumuhay mo, makakaipon ka na siguro ng pera, may mga wish come true ka na siguro na makakamit. Yan, i-relate mo yung sarili mo. Maaring may mga situation, ikaw na maaring makakapag-decide ka na sa isang situation, yung mga gano'n, no? Wealth, pera, ganyan. Kung ano mang happiness and ganyan. Maaring hindi man siya sa kaperahan, maaring sa kalusugan. Kalusugan mo, kalusugan ng mga mahal mo sa buhay. Yan, no? And we have the haystack. Karma. Oh my God. Karma, you will reap what you have sown. Ingat tayo, no? Yung mga ginagawa natin, no? Yan. Maaring may makakarma or maaring kung gumawa ka ng masama, maaring bumalik yun sa'yo. Kumbaga, what goes around comes around. Yan, basta may mga ganong something ako nakita. And we have the love. Siguro, you spread love or may tao dito na may magpaparamdam sa'yo na pagmamahal. Either mga magulang mo, mga kapatid mo, kasama mo sa trabaho, friend mo, yan, o kaya karelasyon mo, yan. I-relate mo, no, sa nakita ko dito. Maaring may tutulungan ka, yung mga ganong situation. Siguro, the love, magtatakbo ang love sa'yo. Or maybe, mapagmahal ka talaga, no? Or baka naman, in lababo ka, malam mo, there's a new person coming in sa'yo, no? Sa nakita natin, Gemini. Kung ano mang love yan, no? Relate mo yung sarili mo. Hindi niyo po ito personal reading, ano? Use your own intuition. Nabubulo si ate. Okay, iba sa inyo. Siguro, there's a travel. Okay, there's a growth. Pero, nasa sa'yo yung susi, ano? May offer ako nakikita dito sa ikauunlad mo, kumbaga. Kumbaga, nasa sa'yo yung susi. If magte-take it action ka, mag-growth ka. Kumbaga, may offer ako nakikita. Either opportunity, kung ano man opportunity niyan. Love life, trabaho, ideas, creation, creative, kung ano man yan, no? Sa nakita ko dito. Sa iba naman dito, siguro may mga tatahakan kayong adventure. Kasi nakita ko yung excitement. Baka maaring meron kayong travel to someone, no? Maaring may mag-o-offer sa'yo na labas naman tayo, ganyan. Baka may chill-chill, ganyan. Nakita ko yung excitement dito. Iba dito, siguro related ang family, related ang kasama sa trabaho, malalapit sa puso. Kung ano man sila, no? Sa nakita ko. Nakita ko rin na may maglalabas din ng pera at may travel din. Siguro by August, 8 weeks, 8 days, o 8 months ang nakita ko. Sa iba dito is the 3 days, maaring nangyari na sa iba ha, 3 days, 3 weeks, 3 hours, or 3 months. Yun ang nakita ko sa iba. Or maybe by August. Ang nakikita ko no sa iba. Maybe you are planning, yung mga ganun. May mga sitwasyon ako talaga na parang you need to take it action, no? Ay, para rin yun sa pagbabago mo. Sa nakita ko dito. Sa nakita ko sa'yo dito, this is a time to step up, no? May mga, yun nga, kailangan mong mag-level up when it comes to yourself, no? May mga sitwasyon na dapat mo daw pag-aralan, no? Siguro may mga nire-research ka, o kaya iba dito, maaring nag-aaral, may taong lumutulong sa'yo, o may taong na tinutulungan ka para sa pagbabago mo. Nagkakaroon sa inyo na iba dito na mga financial problem, no? Yan, oo. And then, nakikita ko rin na parang nagiging matagal ang mga decisions in life, and then, mga pagbabago sa buhay, and then, sa nakita ko rin dito, parang yung mga kaperahan din, as in mabagal, masyado, no? May tao na very cold, and then, kailangan mo rin daw alagaan yung sarili mo, mag-focus ka sa sarili mo, and then, nakikita ko na kailangan daw ng pagbabago. Kailangan mo daw ng positive destination. Kailangan mo daw ng clear path. Kailangan mo daw, you need to continue yung direction mo to find talaga kung ano yung gusto mo sa buhay. Kung saan ka magaling, kung ano yung talent mo. No, kasi nasa sitwasyon ka ngayon na parang nagiging patient ka. Parang binabalanse mo lang yung meron ka sa ngayon. No?
Yun na nakikita ko. Parang wala akong nakikitang decisions in life, no? May mga dapat, yung iba dito, may mga dapat kayong pag-aralan. And then, nakakita ko rin dito na maaaring sumakit yung ulo nyo, may tao na may sakit eh. Hindi ko alam kung mother mo, kapatid mo, anak mo, tatay mo, yan. No? O maaaring ikaw, may illness, and may sakit sa ulo, tsaka sa paa. Yun na nakita ko. Tingnan natin, parang nandito ko sa sitwasyon na nagkaroon ng mga rejection. No? Nagkaroon ng mga rejection. May mga sitwasyon ako na nakikita dito na parang hindi mo siya ma-accept. Kumaga nagkakaroon ng struggle in life, no? Yun na nakikita ko. Meron din ako nakikita ito na nag-i-spy. Maybe, may ini-spy ka or someone is spying you, no? Sa nakikita ko dito. Nakikita ko kasi yung lungkot ng iba sa inyo. May lungkot kayo nararamdaman. May mga sitwasyon kayo na pinagtitiisan nyo or nagtitimpi kayo. I don't know, parang siguro para lang sa nagiging kalma lang kayo, pagkakaisa. Halimbawa sa trabaho, ganyan. Diba? Parang nagtitiis kayo doon. Halimbawa, okay, sa sitwasyon nyo ngayon. Ganyan. Parang mga ganun. Titingnan natin Yung iba sa inyo, may nakilala, may ang naging, ano ba to? Karelasyon nyo is either magkalayo kayo or magkaibang lahi. Ano? Sa nakita ko dito. Sa internet nyo lang siya nakilala. Hindi ko lang alam kung magkaiba kayo ng lahi nito, no? Yung iba sa inyo, siguro magkaiba kayo ng lahi. Gemini. Salamat po. Okay. Ibig sabihin, may tinutulungan ka or may tumutulong sa'yo, no? Para iangat mo yung sarili or may angat mo yung sarili mo or vice versa. Oo nga. No? Nakita ko to, you need to focus to yourself. No? Talagang may nangyari in the past. No? May nagkaroon ng mga revelation, unexpected situation na may mga nag-collapse. No? Ang nakikita ko dito. Nagkaroon ka rin ng decisions in life na para mag-focus ka sa sarili mo. Yan. Maaring may inabandonahan kang situation in the past, no? Para sa sarili mo. Anak, ang dami mo naman po, anak. Anak, hindi pwede. Nakakagatin mo na naman. Trust your intuition, no? Siguro this is the time na naiwanan mo na yung nakaraan. Or siguro nga may iniwanan ka ng nakaraan, no? Sa nakita ko kasi nag-focus ka sa sarili mo. Nag-trust ka rin sa intuition mo. You need to take care of yourself. Mag-focus ka na. Kailangan lang dito ng lakas ng loob, tibay ng loob, tiwala sa sarili, no? Sa nakita ko dito. Para magkaroon ka ng new beginning or bumalik yung bagong sigla mo at magkaroon ka nila ng shipments. Kasi sa nakita ko sa iyo ngayon dito, may mga biglaang nangyari in life na parang you keep your feelings lang. Parang hindi ko nakikita yung shipment or pagbabago sa nakita ko dito, no? Kasi nakita ko pagod ka na rin, no? Siguro this is a time na rin talaga na bigla ka daw mapapagod. O kaya nakakaramdam ka na ng pagod. Tingnan natin. Page of Swords. Akala niya binabato ko siya, nagalit sa baraha. O, wala namang ginagawa si mommy, oh. Loka ako dito sa okay. Iba dito may mga pinagsisisihan. May pagsisisihan daw kayo. May mga sitwasyon ako na nakikita na dapat yung pag-aralan at dapat yung alamin at dapat yung parang kailangan nyo ma-enlighten. No? Nandito kasi sa sitwasyon mo na may mga pinag-aaralan kang sitwasyon na hindi mo alam kung i-withdraw mo siya or handun yung urong sulong. No? I-withdraw mo siya o ayaw mo, ganyan, o you want to retire. Iba dito may retirement ako nakikita. Maaari nag-retiro ka in the past or may mga sitwasyon ka na parang ayaw mong gawin siguro or kaya may mga sitwasyon ka na hiniisip mo, anong dapat kong gawin, bakit ganun, ba't ganyan, dapat ba ganito, dapat ba ganun. Naghahanap ka ng sinisiyasat mo yung sarili mo.
naghahanap ka ng katotohanan, no? No, nakikita ko ito. Kaso urong-sulong lang sitwasyon. And then, tingnan natin. Ano pwede ko malaman? Okay, make a plan. No, you need to be careful sa pagpaplano, no, sa nakita ko dito. Nandito ka sa sitwasyon mo na you don't know how to proceed, nagkakaroon ka ng doubt sa sarili, and then nagkakaroon na kailangan ng decision making, nagkakaroon ka ng mga options in life, yung iba, no? Kung ano man ito, wag lang kayo tumingin sa malaking sitwasyon, tumingin din kayo sa maliliit na situation, ha? Sa ngayon, nakikita ko na may offer talaga sa'yo na to make a new beginning sa buhay mo, no? Sa nakita ko. Meron ka daw idea na gusto mong gawin, pero kulang ka sa pera or kulang ka sa financial. Halimbawa, gusto mong magtrabaho, ay magtayo ng project, magtayo ng business, or mag-iba ng work, pero natatakot ka, naguguluhan ka, no? Sa nakita ko dito, nag-i-struggle ka. Andun yung part na magiging success pa ako doon, ganyan, ganun. May mga sitwasyon ako na nakikita rin na medyo, kung ano man yung idea na nakikita ko, you need to pursue you need to pursue itong sitwasyon na to, kasi nakita ko yung happiness and abundance dito sa sitwasyon and the victory and success, no? Medyo nalulungkot ka, naguguluhan ka sa mga responsibility na dumating or darating sa buhay mo. Sa nakita ko dito, may nag-aaway ba na related ang pera at related may nag-aaway na magkakapatid ba, or may nag-aaway when it comes to territorial? Sa nakita ko dito, may third party sa iba, no? Nagkakaroon ka ng options in life, no? Nakikita ko, as in magulo ang isip mo. Iba dito gustong mag-business pero kulang sa budget. Iba dito gusto lumipat ng trabaho pero nalilito. Or, iba dito siguro nagkaroon ng rejection when it comes to trabaho sa iba. Or, iba dito is love, no? Nagkaroon ng mga rejection because of the third party. Maaring nag-away kayo, ganyan. Sa nakita ko dito. Meron ka daw mga responsibilidad na inaklang sa iyo, no? Tingnan natin. Nakita ko naman yung pagiging hardworking, more give effort, sa mga decisions in life, sa mga gagawin mo. Kasi kung gusto mo talaga ng pagbabago sa buhay mo, magbigay ka ng effort, no? Kailangan mong, may nakikita ko dito na kailangan may i-develop sa'yo, no? Or may i-develop kang skills or new skill. Yan, nakikita ko naman na kailangan ng determination or may piniperfect ka na isang situation sa buhay mo. Yan na nakikita ko. Nakikita ko yung hardworking mo. Makita ko yung learning and mastering something sa iba. And then, with it come naman sa lahat ng bagay, nakikita ko yung focus and commitment mo. Siguro, dito sa sitwasyon mo, this is the time na rin to level up, no? This is the time to step up para sa pagbabago mo. Mag-more give effort ka dito sa sitwasyon. Kasi ang nakikita ko dito sa iba sa inyo, tinatakasan nyo yung wheel of fortune nyo. Tinatakasan nyo yung pagbabago na nangyayari sa buhay nyo, no? Kumbaga, there's an offer, pero hindi nyo siya ginagawa. Yun ang nakikita ko, no? You need to be strong. You need to be strong. Kung ano man yung pagbabago na yun, at kung yun is bukal sa sarili mo, sa puso mo, why not gawin mo? No, maging totoo ka rin sa sarili mo. Yun ang pinaka-the best, magiging totoo sa sarili. Don't hide your feelings. Huwag mong takasan yung mga offer sa'yo. Kumbaga, kung ano yung mga idea or offer na nagaganap o mangyayari sa buhay mo, pag-isipan mo kung mag-fit siya sa'yo. Kung hindi, edi try another. Diba?
Iba dito, kailangan nyo daw mag-saving ng money, ano? And sabi ko nga dito, again, you need to take care of yourself. Meron ako dito nakikita na may sitwasyon ka na hindi mo siya kayang bitiwan. No? Ano pwede ko malaman? May tao na makipag-usap sa'yo. Nakakilala mo siya. Matagal mo na itong kilala. Hindi ko alam kung ano mo siya, pero may makipag-usap sa'yo. Tao from the past. Or kakilala mo na siya. Tao to na makasarili. Sarili niya, iniisip niya. May makipag-usap sa'yo. Or maaaring ikaw yung makasarili, then may makakipag-usap sa'yo na either lalaki or babae. Yun ang nakikita ko. Or ikaw ang makikipag-usap. No? So, nakita ko dito. Please, yung iba ba sa inyo, nagiging ano kayo, mainitin ang ulo minsan? Or nagkakaroon ng mga, minsan, na-hot temper ka siguro. Oh. Yung iba dito, may tao dito, hindi ko alam kung ikaw or ibang tao to, no? Kung sa nakita ko ikaw, nakita ko dito, handito yung part na parang may mga paniling lang when it comes to yourself. No, parang handun naman yung growth na chances to growth, pero nililing lang mo yung sarili mo. Parang ayaw mong i-accept yung situation na yun. Sa nakita ko dito, no, siguro nawawalan ka ng confidence, nagkakaroon ka ng low self-esteem. Kumbaga, nagdududa ka siguro sa kakayahan mo, kaya ko ba, kailangan ba. May mga ganun sitwasyon akong nakita ko. Kumbaga, yung kung ano man yung sitwasyon na to, parang hindi siya nasa puso mo. Hindi yun yung gusto mo, maybe, sa nakita ko sa iba. Or hindi pa talaga na pumapasok sa puso mo na yun ang gusto mo. No, yun nakikita ko. May pangniling lang and parang nawawalan ka ng tiwala. Sa iba naman, sa nakita ko dito, may tao dito na narcissist, no? Ibig sabihin, may tao na, either ikaw or may tao na lumayo. Ako na nakita na narcissist siya. Parang, kung halimbawa kasalanan niya, isisisi niya sa'yo. No? Or vice versa to, ha? May tao rin ako nakikita na walang pagmamahal. Na wala na ang pagmamahal. Na kumbaga, may tao dito na nag-i-start na ng bagong buhay niya, maaaring ikaw, nag-i-start ka na ng bagong buhay mo, pero may lungkot ako na nakikita sa'yo, no? Kasi hindi mo alam kung paano mag-umpisang muli, no? Nakita ko dito. Kung paano ba maging masaya muli? Paano ka mag-umpisang muli ng panibago? Parang gano'n nakita ko sa iba. Or vice versa, no? Mabalik na si mo, Yung iba siguro sa inyo, moody, nagiging may bitter. O nawawalan ka ng tiwala sa sarili nyo. May mga sitwasyon ako na kailangan mo daw ng clear path, no? Kasi magsasucess ka dito. There's a new horizon. Ako nakikita sa'yo. You need lang talaga na mag-focus and take it action. Palagi na naman sinasabi to, you need to save money. Kailangan mag-ipon or may nag-iipon na to. Kailangan daw, meron ka daw layunin sa buhay mo. No? Kailangan mag-focus ka daw doon at gawin mo daw, sinasabi dito. No? Kailangan daw, palagi daw na may, maybe kayo, ganyan. Pero sa iba dito, parang may sitwasyon ako na parang wala kang pakialam. Ganyan. Na parang you don't care dito sa sitwasyon na to. Parang naguguluhan din yung iba. May nakita akong tao na may matinding galit o may puot.
May tao, nagkakaroon ng blockage with it comes sa'yo. To focus dito sa sitwasyon na gusto mo. I don't know, kasi yung iba dito parang hindi wala sa loob nila yung gagawin nila. Yung sitwasyon na to. Pero, ang nakikita ko dito, parang nagkakaroon ng blockage sa'yo. To start a new beginning sa buhay mo. Maaring sarili mo na rin, no? Sa nakita ko dito. Napanghihinaan ka siguro ng loob. Okay. May mga galit sa'yo. Nagkaroon ng unhappy family, unhappy relationship, unhappy workplace. No? May tao dito, nagkakaroon ng cancellation. May sitwasyon ako na nakikita dito na hindi nag-fit sa'yo. Halimbawa, kahit ano, basta hindi nag-fit. Halimbawa, ikaw, tapos may karelasyon ka. Parang hindi kayo nag-fit, o kaya family mo, tapos yung isipan mo. Yan. Hindi nag-fit yung gusto nyo sa isa't isa. Basta may sitwasyon dito na hindi nag-fit, no? And then, nakikita ko rin dito na nagkakaroon din sa iba ng, yun nga, unhappy family, unhappy workplace, nagkakaroon ng mga lack of support, nagkakaroon ng lack of success sa'yo. Hindi ko nakikita na stable ka kung nasaan ka man sa ngayon. And then, nagkakaroon ng either ikaw nai-insecure ka or may tao dito na nai-insecure sa'yo. No? And then, nakikita ko rin dito na yung iba dito nawawalan nga ng lack of teamwork. Diba? Kung halimbawa sa trabaho, parang ang daming galit sa'yo, parang ikaw nag-iisa ka lang, ganun. Ayaw nila makipag-teamwork or salungat sila sa'yo, mga ganun sitwasyon, no? Yan, magkakaroon din ng mga cancel reunion, yung mga ganyan, o kaya basta canceling. Meron ako nakikita dito na parang may sitwasyon, sa iba, kuhanin nyo sa inyo lang, may sitwasyon ako nakikita dito, parang hindi ka welcome, or hindi ka wini-welcome. O kaya naman, merong opportunity na dumarating sa'yo, pero hindi siya bukal sa puso mo. Halimbawa lang example lang yun, no, sa nakita ko. Example ko na para mas maintindihan yung maigi yung reading natin, no. Siguro this is a time to make a new decision and beginning sa buhay mo, no. Look to the future, kailangan din ng movement, kasi sa pag-move na to, nakita ko na magsasucess ka, no. Arigatou namaste, God bless.